sa Texas o talagang o pagdating mo na sa Texas? Okay, so magandang tanong yan. Palaging tinatanong, kailan ka nag-start mag-prepping? Kasi nung bata pa ako, kami, Roman Catholic kami. No? So yung lola ko, lumaki rin kasi ako sa lola ko. Meron siyang pinapaniwalaan na 3 days of darkness. Palagi niya kami sinasabi na, magkakaroon ng 3 days of darkness. So at that time, naalala ko, nagpe-prepare na kami ng mga kandila, ng tubig. And syempre, limited ang resources pa namin. Pero siguro doon ako na-expose yung idea to prepare for something na baka dumating, di ba? But then, I think I took prepping seriously noong 2012. Kasi di ba, nauso yung sabi nila na end of the world, December 2012. And then, full-blown din yung Nat Geo, National Geographic regarding sa Doomsday Preppers. And doon ako na-inspire. And at least, nung naglabas yung Nat Geo ng Doomsday Preppers, parang nagkaroon ng structure. Paano ba talaga maging prepping? Na mag-prepper, di ba? Para mag-prepare sa mga eventualities. No? So, yun ang sinasabi ko sa mga viewers ko. It doesn't mean na kukopihin natin totally, no? Yung ano yung ginagawa nila. Magkaroon lang tayo ng idea. Kasi magkaiba tayo ng estado sa buhay, magkaiba tayo ng situation. So, yun. I took prepping seriously starting 2012 and up to now. Ayun. Wow. At dahil dyan, mga kaibigan, mga suki, heto na po yung video na sinasabi ko kanina. Panoorin po natin. Ayan, mga kaibigan, pa-sample pa lang yun, pahapyaw pa lang po yun. Meron akong may comment ako sa video na binigay ko sa iyo. Yes. Related din yan sa prepping kasi as I went on with my prepping, no? Yes. Na-encounter ko yung tinatawag na gray man, no? Gray man approach. Ibig sabihin, hindi ka dapat lantad na prepper ka. Dapat nga hindi mo pinagsasabi na prepper ka eh. Di ba? So yun yung gray man approach ko. So yung mga familiar sa channel ko, so I do other stuff like yung food vlog, travel, and camping, and so forth. Why? Kasi ayoko ma-single out na, uy, ano to, prepper to, or gun channel to. Alam naman natin na yung YouTube is napaka-liberal, napaka-anti, and then dito nga sa United States, di ba, may pinupush sila ngayon na ipagbawal yung yung mga training for ayaw nila yung mga military training for civilians. Gusto nila i-push ngayon yan. So, yan, tandaan nyo guys, no, kasama dyan yung gray man approach na dapat hindi ka magpahalata na prepper. Pero nagtatanong sa akin, bakit mo binobroadcast? Well, sabi ko kasi, yun ay tulong ko sa mga kababayan ko. Correct. And it's too late for me. Matagal na akong nasa social media. So, doon na lang sa mga kababayan ko, may makuha kayong mga points. Ayan, again, thank you so much, Jason, for doing that. Dahil nga, like kami na, nag-umpisa pa lang, I'm sure marami kaming matutunan at marami kang mga points na may bibigay sa amin, na ating mga bagay na dapat naming iwasan. Kaya, again, thank you for doing that, I agree with you na dapat nga hindi mo sasabihin na prepper ka, pero thank you for pagiging selfish. You're willing to share kung ano yung mga nalalaman mo patungkol sa pagiging prepper. So we appreciate you. Thank you so much. Knowledge is power. Mas maganda na matuto ka ng tama kasi alam mo mga Pilipino may mga gano'n na sabi ni diba? To the point na mali na pala yung natututunan nila. So ayan, oo. Ayan, Pastor O, baka may gusto kang tanong kay Jason.
Alam mo si Sir Jason, welcome Sir Mhm. Jason. Oo nga, nice to meet you, sir. Ano, pala sa pag akin. minsan may guesting siya eh. So pag Mhm. nag-uusap sila, very spontaneous. Kaya Mhm. lawak din ng ano niya, lawak ng knowledge niya. So Mhm. nakakatuwa makinig. Tapos matututo ka talaga pagdating sa prepping. So Yes. as prepper, ang tagal nga palang talaga nagpe-prepping si Sir Jason. Mhm. Kami talaga, ako bago lang talaga din ako. Very, ano kasi ako, optimistic. Mhm. So, pag mga ganyan, pantingin ko, parang pessimist, parang gano'n ang dating. Pero, later I realized na, nung pandemic, di ba? Mhm. I realized na, teka muna, kailangan pala talaga natin prep. Maghanda. Mhm. So, yung question ko, Sir Jason, nung basic lang naman yung question ko, nung pandemic, maraming mga Pilipino ang nagulat. Kasi baka may dumating na naman na magulat na lang bigla tayo at hindi tayo handa. Kaya isa sa mga ginagawa namin uh, I agree kay Miss Pamsara kasi ayaw natin magulat eh. So, Mhm. yun ang tanong ko sa bago talaga, as in bagong-bago lang talaga na prepper, ano ba yung dapat Mhm. na gawin? At sa mga bago kasi, hindi pa naririnig, ano ba yung prepper? Mga ganon. Ano yung Mhm. mabibigay mo mga basic na mga pwedeng i-advise? Basic muna tayo, mamaya lalalim Yeah, tayo. basic. Yeah, Mhm. Yes. okay. So, sabi ni Miss Sarah, no, oy, mga bago lang kami, ganyan. At least, everybody has to start somewhere. At Mhm. least andun yung ano mo na realization mo, doon yun eh. Mhm. Mas gusto natin yung mga ganun kaysa yung alam mo yung in denial na wala yan. Mhm. At tapos yung mga manyana habit na nakuha natin sa mga Kastila, saka na lang tayo mag-prepare pag andyan na. And mas ano Mhm. yon, mas disaster, no? Yung sabi ni pastor nga no na ano daw magi-start para sa akin research muna, no? Mhm. Kasi merong misconception na uy kailangan kong bumili. Yun Mhm. yung bumili. Mhm. And hindi lahat ng preppers may pera, no? Mhm. Correct. Yung iba akala kailangan ng bumili ng Swiss Army, yung mga Victorinox, yung mga branded pa na multi-tool. Mhm. Kasi yun nakikita, no? Yung nakita. Tapos yung mga branded na knife, ganyan. Hindi, Mhm. para sa akin yung knowledge muna eh. Yes. Mag-decide ka muna, ano yung kailangan ng pamilya ko, anong kailangan Mhm. ko, and palagi ko sinasabi, prepping is a mindset. No? Mhm. Hindi yan yung items sa dala mo. Pwede kang maging prepper pero wala kang dala kasi pwedeng may plano ka na, pag may Mhm. nangyari, dito kami pupunta. O Mhm. dito kukunin yung kailangan ko. So, prepping is a mindset and a lifestyle. So, dapat Mhm. palagi naka-incorporate sa lifestyle yan. Hindi pwedeng, i-off ko muna yung prepping ko kasi kakain kami sa labas. 'Di ba? Mhm. Hindi pwede 'yon. Kaya sabi ko sa mga viewers ko, ina-advise ko no, kahit wala kang may baril kang dala or wala kang dalang baril, pagkakain ka sa restaurant, huwag kang tatalikod doon sa front door. Dapat Mhm. nakikita mo yung papasok. Why? Mhm. Kasi hindi natin alam kung may mangyayaring mass shooting diyan. At Mhm. least makakapag-react ka talaga. So makita niyo yung prepping mindset, 'di ba? Meron kang preparedness. So hindi ka nag-depend sa tool, Mhm. yung utak mo palagi gumagana. So Mhm. ihiwalay ko naman yung sinasabing paranoid tayo. Baliktad, when you're a prepper, mas relax ka kasi Correct. pinaghandaan Oo. mo na to eh. Kaya nga, nung Yeah. tinanong mo ako kanina, initially, sabi, nangyari dyan, magulo. Baka sa Texas. Sabi ko, Mhm. hindi. Similar pa rin. Yung namin, Mhm. life Mhm. goes on. Yung preparedness ko dati, ganun pa rin. Diba? Mhm. So, pag mag-start ka, you do your research, you analyze things, and Mhm. kailangan mag-decide ka, what are you preparing for? Yes. At tama ba, Jason, na depende rin kung saang lugar ka, 'di ba? Kasi Yeah. magkakaiba-iba naman na yung mga Yes. Kaya hindi kung kita saan. pwedeng Yeah. sabihan na, oy, ganito dapat ang gawin mo. Oo. Kasi hindi ko alam kung ano yung sitwasyon mo eh. Yes. Diba? Mhm. At regarding doon sa nabanggit mong shooting, kanina po habang sa kalagitnaan po pala ng service po ng church po ni Joel Austin diyan sa Houston, Talaga? Texas, ay nagkaroon po ng shooting.
yung shooter po ay isang babae, siya po ay nasawi. Pero ang nakakalungkot, may kasama pala siyang batang 4 to 5 years old na, which is nasugatan po yung batang. Hindi pa kinonfirm kung anak niya o kung ano yung batang yon. Buti na lang po noon na agad. Kumbaga talagang kumilos agad yung mga doon sa security, no, na nandoon po sa lugar na yon. Pero namaril siya, tapos may kasama siya mga bata? Okay. Ay isang bata, may isang bata na, which is nung nasugatan yung bata, pero nasa critical in condition ng bata, nasa hospital ngayon, pero yung shooter is nasawi na. Yung, sa church sa church during mismo nag-open fire siya during service mismo ito, mga kaibigan, mga suki, mayroong isang matanda na mga 65 years old daw, na yun yung natamaan ng sa legs lang naman, thank God, at siya po ay okay naman po. So, yun yung nga, mabuti na lang alert at kumilos agad yung mga security, kaya na nila agad yung shooter. Just imagine, ilang daan yung umaatin o libo yung umaatin doon, sa service, marami. Pastor O, kaya at Jason. So, talaga pong katulad na sabi ni Jason, talagang kailangan kahit sa panahon po ngayon, napakahalaga na kahit saan ka pupunta, ano man pupunta, kailangan lagi kang alert, alam mo yung exit, di ba? Yeah. Kumbaga, hindi yung pagiging praning, Yeah. Sabing, anong tawag yung isa pa? Ano yung tawag? Paranoid, kundi talagang iba pa rin kapag prepare, lalo na pagkasama mo ang pamilya mo, anak mo, kaya kami, even, alam mo, Jason, kami mag-asawa, pag lalabas kami, nag-uusap kami, we're not wishing na may mangyari, but just in case, at least alam namin may plano na. Hindi sa pagiging paranoid o takot. Kung hindi maingat ka, iba pa rin pag again, iba kapag may pamilya ka, may mga anak ka, di ba Jason at Pastor O. So Jason, itong pagiging prepper mo, kasama, involved ba ang pati pamilya mo? Yeah. Pero syempre, nung nag-start ako, syempre, hindi sila on board, no? Lalo-lalo na yung business ko. I have to convince her, no? Through time. And na-share ko na din to na very telling, lalo na nung tinamaan kami ng 2021 na may Arctic blast dito, no? Wala kaming power, walang heater. Oh yeah, I remember that. Yeah, so actually mga kaibigan namin taga California, awang-awa sa amin, sa Texas, sabi ko, pero kami, we were fine during those times kasi nga prepper ako. So, yeah, meron ako generator, meron kaming pagkain, may ilaw kami, meron kaming solar. So, wala kaming problema. So, yun yung example na being a prepper. Pag dumating yung sakuna, kahit hindi yan yung pinag-aanda mo, pero yung prepping mo is pares pa rin yung mga items. Correct, kuya. Buti na lang naalala ko nga yung yung incident na yun noong 2021 talagang, kasi may mga kaibigan din kami sa dyan sa Texas. Pastor O, baka may gusto ka pang tanong, follow-up question kay Jason. Naalala ko lang yung ozone disco dati. Ang daming diba? Namatay noon. Yung pinto noon, baliktad yata eh. Yun. Kasi sabi ni Sir Jason kanina, pag sa pinto, wag ka tataliko, dapat nakaharap ka. So, ayun, isa yun sa mga nakuha ko. May mga classmate ako doon na schoolmate na nasunog. Mga schoolmate pala, hindi classmate. So, nakakahabag. Kasi syempre, biro mo during ng party, kasi graduation na celebration. Kasi hindi ka aware. So, katulad nga sabi ko, pag hindi ka talaga aware, ano ka lang. So, pag malamang magiging biktima ka. Yeah. So kasiyahan sila, no? Parang hindi nila na-expect na may mangyayaring masama. Kasi parang they put their guard down na, enjoy tayo. Yeah. Just imagine yung nangyari kanina sa service nila Joel Austin. Kung kumbaga pa easy lang yung mga security. Magko-comment ako Yes, napakaluwag kasi sa church. Walang Sabi ko very good example yan. Kasi sa Pilipinas, pagka meron kang barel tapos may permit to carry ka, I think hindi ka allowed magdala ng barel sa church. Which is salungat, kaya napag-usapan namin ng kaibigan ko, no? Yung mga pari doon, exempted sila
to get a threat assessment kasi pari sila. So, ibig sabihin, madali sila makakuha ng permit to carry kasi pari sila. Pero yung parishioners, hindi allowed magdala ng barel. So, it doesn't make any sense. No? Bakit gano'n? Ba't yung pari lang ang maliligtas just in case? So, kung binavalue natin yung human life, dapat pare-parehas tayo. No? Regardless kung may darating na shooter o wala, dapat meron tayong way to protect ourselves. And then, eto isa pa siguro kung bakit ako nagpe-prepare. Hindi ako reliyosong tao, pero I believe that evil exists. Doon pa lang pagka na-accept mo yon that evil exists, mapupunta ka doon sa prepping Kasi kung hindi ka naniniwala na may masama, may kasamaan, hindi, pabanjing-banjing ka lang, masaya tayo. Hindi ka magpe-prepare talaga. Pero, pag na-establish mo na sarili mo, evil exists. So, yung evil, hindi mo alam kung saan siya darating, kailan siya darating. Correct. And usually, dumarating sila pagka vulnerable ka. And maganda example mo sa church. Hindi sa gusto kong magkaroon ng mass shooting sa church, pero yun nga, good example. No? Nagsisimba ka, hindi mo naman maiisip yan dahil pinapractice mo yung faith mo, pero kita nyo, hindi namimili yung kasamaan Correct. Oo. At ang kagandahan diyan sa Texas is allowed ka to carry yung na barel basta as long as meron kang mga permit, etc. Dito naman sa California hindi. Pwede kang bumili pero nasa bahay lang. O nasa kotse naman, nasa trunk. Yung ganon, dapat walang bala, something like that. O nakaiwalay. Something mga ganon, oo. So, kaya diyan sa Texas, yun ang kagandahan sa Texas, kumbaga maluwag sila sa pagdating sa paghawak ng barel. Ayan. Kaya thank God yung kanina sa service nila Joel Austin na ayos na kumbaga napigil agad yon so napakahalaga po talaga na lagi tayong alert. Again, ang pagiging prepper po ay hindi sa takot ka, kung hindi dahil sa doubt, wala kang faith, wala doubt ka o may paranoid ka, hindi po. Katulad na I agree with Jason nga baliktad kapag prepper ka, yung confidence mo, kampante ka. Hindi ka I remember kasi I was watching din Jason sa iba pang mga na prepper sa YouTube yung sabi nga nila na yung pagiging prepper, kapag kumbaga laging handa sa anumang mangyari. Not only yun nga sa mga kasi yung iba naman yung doomsday prepper, yung mga extreme na Jason, di ba? Pero hindi po mga calamities, pag may mga pangyayari, hindi agad-agad na mga emergency o mga rescuer, matutulungan ka. So kung prepper ka, handa ka, may gamit ka, kagamitan ka, di ba? Matutulungan mo ang pamilya mo, matutulungan mo ang sarili mo, to survive. Ayan. So yun po ang kagandahan. So Jason, nabanggit mo kanina kung nagpaplano ka na maging prepper, kailangan yun nga mag-research ka, mag-ano ka muna, depende kagaya na nasabi natin, depende sa kung saang lugar ka. So kapag na-gather mo na yan, alam mo, so ano ang pinakauna-una mong kailangan unahin, pagkain ba, mga kagamitan, o kung pwede sa isang lugar o sa isang bansa yung mag-purchase ng barel, ano yung mga priority na dapat natin unahin? Yeah. Good question, So, syempre meron tayong mga basics, Yung yung una natin. Syempre food and water, mga food, water. Kasi sila yung unang tinatamaan pag may calamity, pagka maski nga war, food and water, kailangan mo pa din yan, di ba? Shelter, similar, lalong-lalo sa Pilipinas, palaging dinadaanan tayo ng bagyo, And ano pa ba? Food, water, and palagi kong ini-insert dyan yung security, yung aspect ng security. Kasi may mga kababayan tayo na na mga Pinoy preppers, feeling nila just because meron silang stockpile ng food, okay na sila, tumitigil na doon. Pero sabi ko,
palagi dapat mo i-address yung question ng security. Kasi paano pag may dumating dyan na gustong kunin yung mga pagkain mo, mga supply mo, then parang nag-stuck ka lang para sa kanila. No? And then parang, yun nga, yung iba talaga hindi pa rin na-accept na evil exists. Di lalo na pag nag-collapse na yung society, syempre yung mga masama, wala nang batas di gagawin na nila lahat. Yun yung isa sa mga kinakatakot na. Although fictional movies like yung mga The Purge na yan, yung mga looting, pero sa Pilipinas yata nangyari yung looting sa yung Yolanda. Palagi ginagawa na example yan looting, kung may mga makita pa kayong mga footage doon, yung mga grocery stores, sinira yung pinto, pinasok, ganyan. So, nawawala yung yung moral questions, 'di ba? Yung morality ng tao. Gagawin talaga lahat kasi wala na. Lalo na pag gutom na, 'di ba? Yeah, pag gutom na. No? So dapat i-address mo diyan yung security. So ano yung security? Case to case basis. Yan nga, kung saan kayo allowed mag-own ng barel, mag-own ng kutsilyo. Kasi sa ultimo sa UK bawal ang kutsilyo May knife law sila So it depends, no? Actually, nung bagong dating ako dito sa Texas, ang una kong binili sa Goodwill, bumili ako ng baseball bat na aluminum. Ayan Tapos nung nalaman ng pasyente ko na Texan, tawanan ako, why? This is Texas, no? You can use a gun. Kasi hindi ko pa alam noon at the time, syempre. No? Pero at least yun una yung naisip ko, kailangan i-secure ko yung pamilya ko. Just in case pasukin kami. Uso sa Amerika ang home invasion. So, tatadyakan lang yung pinto mo. Hindi ka pwedeng mag-hand-to-hand combat. Yan, palagi sinasabi ako, 5'9", 190 pounds, may background ako ng taekwondo, jiu-jitsu, aikido. Regardless, hindi ako makikipag-hand-to-hand combat. Kasi, in the fight for your life, hindi ka pwede matalo. Yes. Pwede matalo. Kasi walang reset, walang rewind Hindi ka pwede matalo. So, dapat, lamang ka palagi sa kalaban mo, no? Kasi meron kang pamilya pinoprotect. Lalo na kung padre ng pamilya yung unang paano na yung mga anak mo tsaka asawa. So, yun, palagi nyo i-address yung security after nyo ma-secure siguro yung food, water, shelter na yan. Kasi, hindi pwedeng ibaliwala yung security. How you secure yourself and your stocks, it's up to you. It depends on your situation. Ayan, I agree with you, Jason, kasi nga kamakailan lang yung kakilala ko sa Las Vegas, pinasok yung bahay niya. Yes. Bahay nila. Thank God wala yung mga tao. I mean, nasa labas silang lahat. Oo, buti nakuha na ng videos. Kaya maganda sana if walang mga ganyan. Kaso sabi ko, we have to accept the fact that evil exists. Correct. No? Gagawin nila yan, kailangan na natin maging handa. Yes. Pastor O, baka may follow-up question ka pa. Go ahead. Doon sa sinabi ni Sir Jason about sa evil exists, naalala ko again sila Adam and Eve. Nasa garden sila, kampante sila, so akala nila sigad lang kasama nila, pero may evil pala din na buhay. Yes, so yun, nadali sila. Ano na yun Kumbaga, paradise na yun. Paraiso yun. Eden na yun. Eden. Dapat walang masama doon. Yet nakalusot pa rin. Grabe. Kaya nagsisihan sila. Kaya ang ganda nung sila. Walang reset talaga Walang sisihan dito. Yes. Talaga, you have to be at saka evil comes in different forms. No? Hindi mo masabi na, ina-expect mo yung masama na gagawa sa'yo, kalbo na may peklat sa mukha. Hindi. Di ba? May mga tao na masama na maganda ang bihis, naka-Amerikana. Marami. So, kailangan i-consider mo yan. Kaya ko naman pinapoint out yon, Miss Sarah and Pastor Olan, no? Kasi, minsan, we let our guard down na, walang mangyayari sa akin, no? Walang mangyayari. Pero, hindi natin, ang makokontrol lang natin, we cannot control other people, only ourselves. Tandaan niyo yan. So, hindi mo pwede. Sige, andun na ako doon sa positive thinker ka. Pero, tignan mo yung mga news ngayon, nangyayari. Sa Laguna, mag-ina, pinasok, minartilyo, natutulog, anong gagawin mo? Diba?
Maganda sana kung nabubuhay tayo sa safe na lugar, kaso wala may kahalo tayong masasama. Anong gagawin natin? At sa panahon ngayon, wala nang safe na lugar. Yes, Lahat yes. talagang rampant ng ano. Yes. At kakatulad nga na sabi nga na-share ni Pastor O kanina, even yung sa Eden. Yeah, paradise na yun. Paraiso na yun. Oo. So talaga, kaya iba pa rin po pag talaga tayo po ay handa. No? So hindi po masamang maging handa. Ito po ay makakapagbigay ng confidence. At yun nga, sabi nga ni Jason, yung relax ka, 'di ba? Yes, yes. Oo. Mamaya po sa pagbabalik natin pero bago po 'yan mag-break po tayo. But Jason, may tanong ko lang kasi 'di ba na-suggest din ng ibang na napanood ko na yung emergency bag, gaano to kahalaga din sa bawat pamilya? Yung may mga emergency bag. Backpack. Yeah, I think sa City ba ng Pasig ngayon, namimigay sila ng bag out bag or BOB, no? Tawag nila. No? I think parang siguro hindi na dapat lalo-lalo kung nasa Pilipinas kayo makakapanood nito, no? Parang dapat automatic na kasi daanan tayo ng bagyo. Palagi may baha. Yes, oo nga. Every year, di ba? Brownout. Palagi may brownout. Diba? And then, that's right. Kasi ako nagpa-follow up ako sa mga news, ganun pa rin, nililikas na daw. So, kailangan mo ng bag. And then, aasa ka sa gobyerno, dadaling kayo sa court or sa school. Mahirap kasi kung may pamilya ka. So okay lang kung mag-isa ka lang kung may anak ka maliit, yun ang mahirap. So napaka-importante, napaka-basic yun. So doon sa magtatanong anong laman nun, ganun pa rin. Provision for food, shelter, extra clothing, yun nga, no, water, by water, pwede rin yung magdala ka ng pang-filter ng water. Like aqua tabs or yung mismong Sawyer filter, basta it's up to you, pero dapat i-cover mo, kaya sabi ko planning palagi, yung analysis ang uunahin mo anong kailangan namin pagka ganito nangyari, so yung isang bit-bit mo lang takbo na. Ayan, oo. Kasi like sa amin, Pastor Jason, sa pamilya namin, may kanya-kanya kaming emergency backpack. Mga anak ko, alam nila which one is yung sa kanila, you know? Oo, kasi you will never know again. Iba pa rin paghanda, no? I think ini-encourage din yata ng FEMA yan na mag-prepare. Yes, oo, di ba? Yeah. At least 3 days na 3 days daw. Survival food, mga provision Ayan. So yan mga kaibigan, sa pagbabalik po ng Sari-Sara, alamin naman natin kay Jason. Bilang prepper ba o bilang Pinoy prepper, ano yung mga negative na nasabi na sa kanya? Kasi kahit kami nila pastor, may mga hindi din yung matatawag ba natin persecution yung pastor? Yung mga ganon na comment. Mga label. So yan po mga kaibigan na pag-uusapan natin sa pagbalik po ng Sari-Sara dito lamang sa PHLV Radio. Just like a friend from back home. This is your Filipino radio experience in Las Vegas. PHLV Radio. PHLV Radio. Mga suki, mga kaibigan, nagbabalik po ang Sari-Sara. Tayo po ay live na live. At syempre po napapanood po sa PHLV Radio Facebook page, YouTube channel, PHLV Radio app.
tayo po ay kasalukuyang napapakinggan at ganun din po sa iba pang platform, social media platform. Again, good evening. It's 9:43 po dito po sa California. Ayan, at dyan po sa Pilipinas is 1:43 ng hapon. Kaya po mga kaibigan, mga suki, again, maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin. At kasama pa rin po natin ang ating co-host ngayong araw na to, si Pastor O. Bushal. Ayan. At ang ating special guest na si Sir Jason, ayan, from Texas. At bago natin sila balikan, ayan, mga kaibigan, sa mga viewers natin sa Facebook, maraming salamat for watching. Of course, my sister from another mother, Doc Vanessa de la Salas from Mindoro. Hello po. Sabi niya, praise God. Ayan, si Sister Maribel Mendoza. Ayan, blessed afternoon po. Maraming salamat for watching. Si Rosana, ang ating kababayan, ang aking kapatid. Ayan. Rosana Miliar Barrera from Qatar. Hello po sa ating mga kababayan dyan sa Qatar. Ang ating mga magigiting at masisipag na mga OFWs. Mabuhay po kayo. Ayan, maraming salamat kapatid na Rosana for watching. Thank you for sharing our program. And of course, my sister from another mother, si Lady Len, nakatune in sa atin. Ayan, talaga naman. Thank you po. Thank you, Miss Ma'am. Ayan. At of course, si Evelyn, si Sister Evelyn Miranda, ayan, ang ating kasamahan sa Women of Courage. Ayan, and si Sister Ami Diaz. Ayan, thank you. Good evening, sabi ni Sister Evelyn. Ayan, blessed day to all. Thank you so much. Of course, si Sister Angeline Park, ayan, is watching. Thank you so much. We miss you sa ating Bible study. Saan ka na? Ayan, sis. Ayan, si Mama Christina, ang mother po ni Pastor O, is watching. Ay, Mama Christina, thank you for watching. Sabi niya, good day po. Ayan, si Sister Angeline, sabi niya, kakatune in ko lang po. Blessed Love Month po sa inyo at sa inyong libu-libong follower. Ayan. Amen. At Sister Evelyn sabi niya, always po presence of mind and be alert and pray always for protection of God's way wherever you are being preferred. Ayan. Amen. Sabi Doc Rosalie Mendoza, good day po, sabi na. Thank you so much, Doc. And si Ate Veronica Dongalio, good day. Sister Sarah and PHLV Radio, maraming salamat. Ate Vicky, we miss you. See you soon next week sa walk. Sabi niya, beautiful blessing sa inyong lahat dyan, PHLV Radio. Ayan, maraming salamat. Sabi ni Miss Pamelaine, praise God, watching from Paranaque. si Lady. Ayan, maraming salamat po. At ayan po, katulad ng nabanggit na ko kanina, Jason, being a prepper ba sa pagiging prepper mo for ilang years, ano yung mga sample? Kasi kaya ko to tinatanong dahil para yung mga nag-umpisa mag-prepper, nagpaplano mag-prepper, na kung ma-experience man nila, alam nila na hindi sila nag-iisa. Dahil lahat ng mga prepper ay napapagbintangan nasasabihan ng mga negative things. So ano yung mga negative things na nasabi na sa'yo bilang prepper? Yeah, actually, pagka matagal ka ng prepper, parang wala na sa yan. Tatawanan mo na lang. Pero yung mga common na paranoid ka, tatanungin ka na, anong kinakatakutan mo? Ba't ka natatakot? Ganyan. And syempre, yung words pa nga, sabihin, baka may topak ka, or di ba, mga ganon. No? Pero saan, tinatawanan ko nila. Alam nyo, pagka prepare ko na kayo, yung mga bago maging prepper, no? Hinahanda ko kayo kasi may experience nyo talaga yan. Hindi natin maiwasan kasi, yung human nature yan eh. Sa psychology, parang sinasabi, people tend to fear what we do not know. So, hindi nila alam yung ginagawa, hindi nila alam. So, nila? They will take it as negative yung ginagawa mo. Remember, di ba, Pastor yung kay Noah, si Noah talaga, yung talaga the first prepper. Yung naalala ko, di ba, pinagtatawanan siya habang yung tinatawag siyang siraulo, di ba, kung ano pang ina-accuse sa kanya. Pastor ikaw nga magkwento. Yes. Walang naniwala walang naniwala kay Noah. Katulad din sinabi ni Sir Jason, the first prepper. So I agree with that. Kasi walang naniwala talaga sa kanya yung mga family pa nga niya halos anuhin niya hatakin niya talaga sa paniniwala. Kasi during that time hindi siya pinaniniwalaan dahil yung mga tao hindi pa nila alam yung itsura ng rain, no? They don't believe. Ano ba yung rain na sinasabi mo? Ano ba yung sinasabi mo? Di pa sila nakakita ng rain kasi during that time, sabi din sa Genesis, pagbabalik tayo ng ilang chapter, yung dumidilig lang sa mundo ay yung mist, yung hamog.
So wala Mm. silang Talaga. imagination pagdating sa rain. So hindi na naman Yes. ko yun. Mm-mm. Kaya pinagtatawanan talaga siya. Mm-mm. Kaya Tapos, tayo, okay lang tayo tawanan. Katulad din sinabi ni Sir Jason, grabe Yeah. pala yung nangyari sa kanya, no? Until Oo. sa akin, hindi pa naman ako nagaganon. Pero may mga bato rin na, ano ba yan? Napaka-pessimistic mo naman, mga Oo. ganun. Sa akin naman, yung nga sabi, ay, but parang wala kang faith. Ganon. Yung Yeah, wala kang No, tiwala sa isa Lord. pa. The Lord will protect you. Ganon. Yeah. Kaya sinasagot ko naman, yes, the Lord will provide. Kaya nga nag-provide na nga siya everything we need. Nag-provide siya ng pera, pambili mo. So, it's up to you paano mo ihanda yan, di ba? So, yeah. Kaya God's greatest gift is free will. yes. Binigyan tayo ng free Yes. will to decide kung anong gagawin. Hindi lahat asa, hindi lahat iaasa natin kay Lord. Depende sa mga kapatid dito yung religion nyo. Pero, di ba, hindi lahat dapat iaasa natin. Binigyan din tayo ng free will to decide. Binigyan tayo ng mind para makapag-isip. Hindi tayo That's right. patabaing baboy lang na, oy, kakain ka lang, tapos kakatayin ka na. Hindi. May capability tayo to decide our fate kung saan tayo pupunta. Diba? Yeah, correct. Amen. Naalala ko yung Yes. Go ahead, Pastor. Then naalala ko yung broad parasitism. Yung sa mga ibon. May mga ibon palang, nakalimutan ko yung name ng ibon. Kukusa tayo, parang gano'n. Ang ginagawa nila sa alaga nila, nilalagay nila sa ibang itlog para yung ibang birds na mother ang magpakain sa anak nila. Okay. Kasi ginagawa nitong bird na to, yung mga itlog ng totoong mother, nilalaglag niya para siya na lang matira. Talaga? Grabe yung ano na yun, ibon na yun. Yung broad parasitism. Okay. Wow. Jason, diyan sa Texas, alam natin, balitang-balita yung mga nangyayari kasi mainit na usapin ngayon, sa politika, yung between administration and Republican, yung border natin, bilang taga Texas, gaano ba talaga ito naka-apekto sa inyo? Yung pagbukas ng borders na ilang, sabi nga, si Senator, nakalimutan kong pangalan, sabi niya 5,000 a day ang pumapasok noon, nung hindi pa nakialam, kumilo si Governor Abbott at yung iba pang mga governors na sumuporta sa kanya, para harangin, so ibig sabihin million na, Actually, nasa around 8 million na daw mula nang si Biden, 8 million na. More than the population of the state of Georgia. So gaano ba ito naka-apekto sa inyo bilang taga Texas? Okay, kaya ako napangiti kasi hindi kami naapektuhan. Doon mo ma-appreciate yung galing ni Governor Abbott. Bakit? Kasi yung mga illegal immigrants illegal aliens shinip niya sa sa Chicago, sa California, sa New York. At sila ngayon nagrereklamo kasi na-overload sila. It means na-overload yung services nila, sila nagpapakain diyan, sila nag-shelter. Hindi kami talaga naapektuhan right now kasi nga pinapadala Yung one time nga na pinagbawal yata ng Chicago yung mga bus, inireplano nila parang gano'n Kasi in the long run, mas mahal suportahan yan every day. Nag-ano sila, nagko-consume. So, doon sa mga nag-worry about Texas, we're fine, Kasi alam naman natin itong nangyayari to, inopen yung border deliberately to na inopen, hindi to aksidente. Kasi, may mas malalim na dahilan kung bakit. Pero, deliberate yan. Sinadya yan. Yeah. Jason, ang sabi nga nung iba na dahil nga sa ganyan, 'di ba, si President Biden gusto niya ipabukas, ayaw pumayag ni Governor Abbott at iba pang ilang state 'yun ang susuporta sa 25 states ang susuporta kay Governor Abbott sa desisyon na wag talagang haharangan pa rin. At tapos so dahil diyan ang sabi nila baka magkakaroon ng civil war. So diyan bilang taga Texas, sa tingin mo gaano kahanda ang kayo so kapag God forbid na mangyari? So parang talaga pine-prepare nila tayo for civil war. So 25 states plus Texas, so 26 ang state ng US is 50. So kalahati or lampas kalahati. And
parang dyan dumadating yun. Insert ko lang yung predictive programming. Mhm. Doon sa hindi pa nakapanood sa Netflix na Leave the World Behind. Oh yeah. Kagulo. And then yung parating ngayon April na Civil War. Civil movie War, about oo Civil nga. War. Mhm. Actually, yan, magkakampi ang Texas and Florida and whatever. Pero parang gano'n, no? I don't know kung maniniwala yung mga parin dito kasi yan daw yung plano ng mga elites, no? Na Parang kinukondisyon na, no? kinukondisyon na. And then, parang ngayon na yung binibigay nilang consent sa atin. Ano ibig sabihin? Na, oy, sinabihan na namin kayo, naglabas kami ng pelikula di ba? So, para pambawas daw sa konsensya nila. Daw. Yes. Kasi hindi naman natin mako-confirm So, minsan, sabi ka, they are so proud of their work na nagbibigay sila ng clues. Kasi kahit anong tingin mo talagang pangit mangyari, baka nga papunta sa Civil War to di ba? So doon sa mga ilang beses ko nang sinasabihan mga viewers ko na we have to prepare for war. Nagtatanong sa ba't palagi ka nagsasabi wala naman nangyari. I think this is the year 2024. This is the year. Ito na yung tipping point na yung mga majority ng mga patriots dito sa US, I think, na mapupuno na tama na. And plus, ang major event ngayon this year, November 5, election. Talaga, ito na siguro yung tipping point. No? So, we just have to be prepared, whether you like it or not. No, sabi nga nung yung mga kung Republicans ka, lumipat ka na sa red state. Sabi nila dahil kapag nangyari daw yon at nasa blue state ka na, nako, kumbaga maano ka na, matatrap ka na, ika nga sabi. Matatrap ka. Oo. So, I believe marami ding mga blue states na may mga Republicans sa loob, no, na hindi lang makalis because of job, security, mga gano'n. Correct. Yeah. Wow. Pastor O, baka may last question ka kay Jason bago tayo tuloy magpaalam. It's 9:55 p.m. na po dito sa amin sa California, and kay Jason it's I'm sure 11:55. Ako. Malapit na mag-midnight. Ako may question ako bago tayo magtapos question ako sa inyo. Okay. Sige, Pastor O, ikaw muna bago si Jason. Actually, wala na akong question. Alam mo si Sir Jason, pag nagturo talaga siya, very spontaneous. Minsan hindi nila na papansin yung oras. Maggagabi na sa Pilipinas. Ganyan. Dati kasi ako teacher Kaya sarap kausap. Kaya pag sa mga nanonood sa atin, mga televiewers natin, talaga magbabaon ka ng coffee o kaya mangunguya habang makikinig ka. Thank you. Ang maano ko lang, masasabi ko lang, bisitahin niyo yung channel ni Sir Jason. Hindi po Jason Statham, hindi po. Jose Rizal Adventures, yan. Type niyo lang sa YouTube channel nyo, sa YouTube nyo, ilalabas yung kanyang channel, Jose Rizal Adventures. So, marami po kayong matututunan doon. And yun lang yung gusto kong i-share. Okay, thank you, Sir Jason. Sobrang appreciate namin yung presence mo dito. Bitin lang yung oras dahil pa namin gustong ako magtatanong Oo. Ayan, nakilala po natin si Jason sa pamamagitan po ni Pastor O. Kaya again, Pastor O, thank you so much. Ayan, talagang sabi na kasi nag-uusap kami, sana may ma-invite tayo. Si Jason. Kasi nakikinig ako sa kanya. Bigla ko siyang naalala. Tingnan mo, nakikinig nga pala ako kay Sir Jason. Ito yung guest dapat natin. Kasi siya yung mas, kung may tatanungin, dapat siya itanungin natin. Ayan. Jason, sabi mo may tanong. May question na ako mabilis, no? Kasi first time ko lang kayo ma-meet, no? Ano ba yung religion nyo? Kasi na appreciate ko na at least na-incorporate nyo yung prepping, no? Kasi hindi naman lahat ng religion open sa prepping. And then when you do research on prepping, ang pumapasok is yung mga Mormons, no? Talagang prepper sila, nag-stock up sila for their members. So buti yun open yung kami. Open kayo. Si Pastor O na lang para sasagutin ko. Pastor O. Nakamute ka yes. Thank you, Sir Jason. When you talk about religion, iba-iba kasi kami. Katulad ko, affiliated ako sa Anabaptist. Okay. Filipino Anabaptist Network. Pero, it doesn't necessarily mean yung aking belief ay galing sa Anabaptist. Kasi pag tinignan mo yung Anabaptist,
hindi sila naniniwala talaga sa pagkitil ng buhay ng tao. Kaya pag tinignan mo yung background, Okay. sa mga persecution ng time nila, hindi sila mahawak talaga ng barel o kung ano. Oo, ganon. Kaya yung view ko pagdating sa barel, sa mga ganyan, at pagkitil ng tao, ayaw ko. Pero dumating yung nga, katulad na sinabi ko, yung realization, yung belief ko pala ay hindi nagre-reflect sa Anabaptist kasi naniniwala ako sa you have to defend yourself and your family. Self-preservation. Yes, mahilig din ako sa barel. Tsaka sa mga ganyan. Ayan, ako naman. Bali, gusto mo Sarah, hindi ko nasagot yung tanong ni Sir Jason. Go ahead. Kami, Christian. Christian, okay. Ayan, oo. Ayun, sinagot na ni Pastor. Ako naman, Jason, we are Christian at ang church naman namin dito sa amin sa city namin. Assemblies of God. Okay. But correct ka, hindi lahat ng mga Christians believe. Kaya nga kami, nila Pastor we have mga talaga, anong tawag nito? Hindi naman struggle. Learner. Hindi, yung kasi may mga hindi, may against sa atin, di ba? So anong tawag nito? May mga struggles, sa pagiging prepper kasi nga hindi lahat naniniwala. Yes. So, but again, yun nga, katulad na sabi mo nga, God give us wisdom, free will. And then, and it's, kung mapapakinggan mo to, panurin mo si Pastor Perry Stone, in-explain niya about being a prepper. So sa kanya paniniwala niya, yes, a Christian should be a prepper like Noah, like Joseph, 'di ba? So ako naman ang paniniwala ko kasi yung sabi, God will provide, God will ganito, He will never leave us. Yes, God will never leave us nor forsake us. God will provide. Kaya nag-provide na siya ng everything. Yes. The moment na meron kang pera na pambili, ibig sabihin God provide you for to use it to to prepare. Yes. So, but then again, sabi ko nga sa mga ibang again, so hindi naniniwala sa pagiging prepper is, sabi ko, ang pagiging prepper hindi dahil, kasi ang accuse nila sa amin is, ng iba is, ay wala kang tiwala sa Lord. Takot ka. So wala kang faith. O maliit ang faith mo. But no, katulad nga sabi mo, hindi, baliktad. Baliktad nga. Faith in God. Pag binasa mo, inaral mo ang Bible, Jason, revelation, yung mga prophecy na nilatag na ng Lord sa atin, no? Nandiyan na lahat ang nakasaad, lahat anong mangyayari sa mundo. Ibig sabihin, the Lord want us to be prepared. Bakit niya ilalagay doon kung hindi niya sasabihin niya sasabihin kung hindi niya gusto tayong maging handa. But ang message sa atin ng Lord, stand firm. Don't be afraid. Be courageous. For I have overcome the world. So yun ang kaibahan, di ba, natin? Because we know the Lord, as long as we have a personal relationship with the Lord, we will overcome. But still, we have to do our part. And that is to prepare, di ba? So yun. But of course, we respect pa rin kung anong paniniwala ng iba, kung hindi sila naniniwala sa pagiging prepper. But importante is yun nga. Again, the Lord, we believe na kung ano yung ginagawa natin is, it's biblical. Mayroong connection sa Bible. So, again, Jason, thank you so much. Ang dami ko pang gustong itanong. Thank you din. Yung sa pagiging shooter mo, ganyan. Kasi, next time, mag-set ulit kayo. Yes, pag-usapan naman natin yung pagiging shooter. Kasi ang gaganda ng mga baril mo. Pinanood ko yung mga videos mo. Gaganda. Sabi ko, wow, iba talaga pag nasa Texas ka talaga. You are free. Yeah, malaya kami. Yeah. So, but then again, thank you so much for being not selfish. You are willing to share your knowledge, kumbaga, pinaghirapan mo din yan para malaman, matutunan. But now, you're sharing it with us. Thank you so much. We learn a lot from you. But then again, next time, makakasama ka. Next time, yeah. So, ngayon, bago tayo tuloy magpaalam, Jason, message mo sa ating mga viewers and listeners, encourage them, word of encouragement. Okay, thank you, Miss Sarah and Pastor Olan, no? And pumasok lang sa isip ko habang nagsasalita ka na, yun nga, yung mga nangyayari ngayon and mangyayari sa susunod,
kung hindi lang natin alam, nasa Bible nga yan, no? Yung sa story pa lang ng Adam and Eve, kay Noah, nandyan natin. And parang na-prove na yan. Kahit hindi ako religious na tao, na-prove na yan historically na totoo talaga yung Great Flood. Merong marks sa mga pyramid ng Egypt. So, and so forth. So, hindi mo pwedeng iwalay yung faith mo talaga, no? Dapat kasama pa din yung faith mo. And then, as a prepper, dapat meron ka ding spiritual preparedness. Kasi, meron lang tayong mga bagay na makokontrol natin. Pero yung mga wala tayong control, magpipray na lang talaga tayo. And doon papasok yung belief natin, yung faith natin. Regardless kung anong religion nyo, yung makakapanood nito. Diba? Hindi lahat mape-prepare natin. Kahit anong stockpile mo dyan, meron ka pa rin makakalimutan and meron pa rin mangyayari na hindi natin pinagandaan. Doon papasok yung faith and prayers. Yes. Amen. So, salamat sa pag-invite sa akin. Ayan, again, Jason, maraming salamat. Thank you so much. Ayan, Pastor O, pero bago ko tawagin si Pastor O, ayan mga kaibigan, napag-usapan na po, share na po ni Sir Jason yung kanyang mga nalalaman patungkol sa, alam ko pa, happy pa lang, napakarami pa po niyan dapat ibahagi sa atin. But then, dahil limited ang ating oras, we appreciate kung ano man yung mga na-share niya. But again, may mga kaibigan, pinakamalaga din dapat natin gawin maging prepare is yung pong ating spiritual. Yes. Ayan, napakahalaga po yung mga kaibigan. At syempre po, paano ba tayo magkakaroon ng tama at personal na relasyon sa Diyos? Ayan po yung yung pagkilala natin sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ako po ay dating Muslim, but yet by God's grace nakilala ko siya, nagkaroon po ng tama at personal na relasyon sa Kanya ngayon. Ayan. At dahil dyan, si Pastor O, ayan, si Pastor O po ay alalayan tayo sa panalangin, no? At word of encouragement na rin, Pastor O. May gusto lang akong basahin sa Bible. Sabi dito sa Psalm 74:17. Sabi dito, "You have established all the boundaries of the earth. You have made summer and winter." And sabi pa rito, "He makes peace in your borders. He satisfies you with the finest of the wheat." Jeremiah 31:17, "There is hope for your future, declares the Lord, and your children will return to their own territory." So very, ang ganda nung pangako ng Panginoon, meron tayong pag-asa sa Kanya. Ang ganda nung iniwan sa atin ni Sir Jason, Si Lord lang talaga yung aasahan natin. At hindi tayo nagtatanim ng fear, hindi tayo nagbibigay ng takot na magtatago na lang tayo tapos walang pag-asa. No, may pag-asa tayo at ang pag-asa natin ng Panginoon. Katulad doon na pag-usapan at nabitawan ni Sir Jason, precious yun, na talagang kailangan bantayan natin yung ating borders. Kasi kahit nga yung mga exiled from Babylon, 'di ba, nung bumalik sila, tinayo nila yung walls ng Jerusalem. Yung isang sa kamay nila merong sandata at yung isang kamay ay nag-aayos ng ng nasirang mga walls. So naniniwala ako na yung mga, though limited yung time natin, ang ganda ng usapan, I encourage you talaga makinig po kayo sa mga tips at sa mga mapapanood nyo kay Sir Jason sa Jose Rizal Adventures kasi may bibigyan kayo din ng, may equip tayo lahat. So, ngayon naman, ang ganda rin yung sinabi niya about prayer, about kay God. So, iniimbitahan ko po kayo sa isang maikling panalangin na ito na ang tanging pag-asa lang natin talaga ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. I invite you to pray with me. Sabihin po natin, kausapin po natin ang ating Tatay sa langit. Can you pray with me? Sabihin po natin, Amang makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At sa mga oras na ito, naniniwala ako na yung mga nangyayari sa panahon namin ngayon ay nakatala na sa kasaysayan sapagkat Ikaw ang history maker. Sa mga oras na ito, naniniwala ako na isinugo mo ang iyong anak na si Jesucristo upang ako ay iligtas sa aking mga kasalanan. At sa mga oras na ito, tinatanggap ko si Jesus bilang aking manliligtas, bilang aking Panginoon, tagapaglaan ng lahat ng aking pangangailangan. Mula ngayon ay isinusuko ko ang aking buhay at hayaan mo na ako ay patnubayan ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, kung ito po ay ginawa niyong panalangin, napakaganda po ng plano ng Diyos sa ating mga buhay. God bless po everyone.
Ayan, maraming salamat po, Pastor. Oh, thank you so much. Ayan. At thank you, Miss Pamlen at Pastor Julian Barcega. Good afternoon po sa lahat. Sabi niya, maraming salamat for watching. Pastor Edwin Culangoy ng Houston, Texas. Sabi niya, saan po kasi siya dito sa Texas? Ayan, gusto niya malaman kung saan ang ni Jason. Cypress. Ayan, sa Cypress daw po, Pastor Edwin. Ayan. Si Pastora Jane, good afternoon. Maraming salamat, Pastora Jane Santos. Yes po, ayan. Pastora Rebecca Marquez ng Van Nuys, California. Ayan, sa free will always in line with the will of God. Amen. Amen. Yes. Thank you so much, Pastora Rebecca. Ate Becca, si Pastor Edwin, wow, taga-Texas siya. Ayan. Thank you so much po sa lahat. Again, Rosana Millar Barrera from Qatar. Thank you so much, kapatid. Kapatid na Louie Roa, thank you so much for watching. Thanks, Cap Lenny, sabi niya. Thank you so much po for watching. Hello, Cap, sabi niya. Thank you. Adelpha Kongkaria Bulain, maraming salamat for watching. Sabi niya, I'm watching from Sampaloc, Manila. Edwin Colang. Ayan, si kapatid na Louie Roa sa Oregon naman siya. Ayan, thank you so much for watching. At Pastora Rebecca, Veronica Bungalio, sabi niya, beautiful blessing sa inyong lahat dyan, PHLV Radio. Maraming salamat po sa inyong lahat. At again, mga kaibigan, next week muli niyo po kaming samahan. Sabi ni Willie Guillermo Rivera, amen. Sabi niya, praise God. Maraming salamat po. Again, mga kaibigan, next week muli niyo naman po kami samahan sa isang oras na naman na kwentuhan. At may special guest po tayo para sa ating Valentine's Day special episode. So again, mga kaibigan, maraming salamat po. Thank you so much. See you po next week. At gusto sa buhay po natin, hindi po natin maiwasang may pagdadaanan tayong problema, trial sa buhay. But then again, gusto ko po sabihin sa inyo at ipaalala sa inyo na magpakatatag ka. Maraming salamat and see you po next week. Thank you so much. Bye.